Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sabado at gravities mga lodi. Ramdam nyo na ba ang init mga idol? Ramdam nyo na ba ang init ng sunog? My goodness gracious mga lodi. Ang lupit ng nangyayari ngayon mga idol. At kung titignan nyo ang inyong mga portfolio ngayon, talagang yun ang nangyari. Ito na, nasa 74 range tayo ngayon. Etong guhit ko na to mga lodi, matagal ko nang nilagay ito. Siguro nilagay ko to April. No, sabi ko etong range na to ang magiging super support natin kung bababa man. April pa yon mga idol. No? So ngayon, umabot na siya dito mga lodi. No? Bumaba na siya rito sa ating super support mga idol. Oh, anong gagawin natin ngayon? No, kung ito magba-bounce kasi nga syempre sa tingin ko lang medyo matibay itong support na to eh. No? Kung magba-bounce to mga lodi, pwede siyang bumalik ng 76, no, or 78. Tapos tatry niyang balikan ulit yan pababa, no? Parang dead cat bounce. Parang dead cat bounce na to eh. Ayun, bug. Bug. Oh, pwedeng kalahati mga idol which is 76. No? Ang sinabing dead cat bounce, yung pababa siya, no? Tapos tatalbog siya, kala mo makaka-recover na. No, kala mo, break pa-recover na pero bounce lang pala yung para bumaba ulit ng ganun hanggang bumaba. No, yung dead cat bounce ang tawag doon. Pero eto mga idol, sa tingin ko medyo matibay na support to. Sa akin lang mga hulalisis ko lang 'yon mga lods, kasi ito nag-dead cut bounce na siya dito, dalawa. So ito, hindi ko alam kung recovery time na to or diretso pa to, kasi once na, sa tingin ko lang to once na ito basagin niya tong support na to na nasa 74 mga idol, pwede niya nang basagin yung 70. Baka umabot tayo ng 69 ulit. No, 69 or 68, no? Ayun yung sa tingin ko. Pero sabi ko nga sa akin, medyo matibay itong support. Sana nga matibay, no? Sana matibay. At mag-bounce siya rito, no? Mga idol. So ayan, grabe. Grabe mga lodi, no? At grabe ang ngayon, ang sunog mga lods, no? Sa crypto bubble natin, syempre, kung titignan mo to, kasi hours lang to, medyo naka-recover kasi. Medyo good yan. Pero kung i-day mo yan, boom! Kita nyo mga lodi, marami. Halos, ang daming double digit, oh. No? Double digit mga idol. Lalo na sa week. Oh, hindi pala sa week. Oh, yan. Pero sa day natin ngayon medyo ano bang reason? Ano nangyayari ba? Bakit ganun? Umupo na nga si Kevin Wars. Mga lods, tas medyo maganda pa yung mga news natin yung nakaraan. Dito ko talaga na realize talaga na sobrang laki ng epekto ng pamilya ng Trump. No? Ni Trump sa market natin mga idol. Ito, tignan nyo to. Hindi ko alam kung ito yung pinaka-main. No? Kasi merong mangyayari ngayon mga lodi sa sa White House eh. Medyo ang daming pangyayari ngayon. Isa na to dun. Trump abandons son's wedding and makes emergency return to White House. President Trump has given up attending his son, Donald Trump Jr., no, si Donald Jr., wedding to today and remained in Washington. Sabi nga dito ni Trump, while I very much wanted to be with my son, Don Jr., and the newest member of the Trump family, his soon-to-be wife, si Bettina, circumstances pertaining to government and my love for the United States of America do not allow me to do so. Kumbaga, parang ito yung pumigil sa kanya para pumunta doon. I feel it's important for me to remain in Washington, D.C. at the White House during this important period of time. So, ayan, kinunggas niya yung anak niya. Pero meron pa nangyayari mga lodi. Ito, isa pa to mga idol, no? Holy crap, sabi rito ni Eric. President Trump's daughter, Ivanka Trump, was targeted in an assassination plot by an Iranian IRGC-trained terrorist. Sabi ng New York Post, Muhammad al-Saadi, an Iraq national who was recently caught by federal law enforcement, pledged to take out Ivanka and had the blueprint of her house in Florida. Pinag-aralan mga idol. The plot was part of revenge against Trump
for killing of General Soleimani. Ayan, si Soleimani. So ipaghiganti nila si Soleimani. Ang gusto nilang target nila is si Ivanka. Absolutely terrifying, mga idol. A former deputy military attached told that the NYP o the New York Police pala to, tama ba? After Qasem was killed, ito yon yung si Al-Saida, Saadi, went around telling people we need to kill Ivanka to burn down the house of Trump the way he burned down our house. Grabe. So, tinarget nila si Ivanka. We heard that he had a plan of Ivanka's house in Florida. Thank God she's safe and this terrorist is in custody. Is in custody na, mga lodi. Grabe. Mga idol, ang dami nangyayari ngayon sa pamilyang Trump. So, ito nga, tignan nyo to. Now, President Trump is now back in Washington, D.C. after canceling his weekend plans in New Jersey. Ang dami niyang plano, mga idol, no? CBS is reporting intelligence officials have also canceled Memorial Day plans and are on standby. Something may be imminent. So, merong mga importanteng mangyayari ngayon, mga idol. Nako, if imagine rumor, sabihin natin meron nang nagtangka, tapos meron pang inaasahan na may mangyayaring malupit, bumagsak na yung market, mga idol, no? Baliktad to for me. Naisip ko lang to ngayon lang, parang sell the rumor, buy the news. Ganun yung mangyayari ngayon. Kasi nag-sell na sila sa rumor bumagsak na yung market mga idol pera na lang kung talagang babagsak pa to, mga lodi. No? Ayan Tapos, mga lodi, sabi dito, it's happening. Decisions are being made at the highest level. The chain of command has spoken. No more waiting, no more games. All hail to Christ the King. The line has been crossed. Naku, nag-cross na sila ng line. Ibig sabihin, baka yung kay Ivanka to There is no turning back. Ayan, may pinapakita na yung pinakamalakas na sandatang panghimpapawid ng US, mga lodi, pinapakita dito. At yung pag-uwi ni Trump sa White House. Kasi parang ang inaano dito, mga lodi, bumalik si Trump dyan para tapusin na to. Parang ganun, gagawa na sila ng plano para tapusin na, mga idol, no? Lalo na yung sa Iran, yung gulo nila sa Iran, no? Tignan nyo ano lang natin, explain natin kung ano ang talaga yung nangyayari, mga lods, no? Eto, tingtanungin natin si Grok, okay? Para malaman natin, kasi wala rin tayong idea naman, it's happening, decisions are being made at the highest level, etc. Ito yung post, no? Ito ay nagpapahiwatig na may mga desisyon na ginagawa sa pinakamataas na antas, mga idol, no? Posibleng kay President Trump at military leaders para sa malaking aksyon laban sa Iran. Oh my goodness, no? Naku, mukhang tatapusin na nila yun sa Iran, mga idol. May malakas na religious tone, all hail to Christ the King, na naghahalo ng Kristiyano. Wala yan. Ito na, post. May 12 segundong video na split screen. Nakikita ang B-2 stealth bomber. So ito yun, yung pinakamalakas nila, no? Isang advanced na US bomber plane na lumilipad sa langit kasama ang mga kuha mula sa White House. Ito ay nagbibigay ng impresyon na handa na ang US para sa malaking airstrike. Oh my God, no? Parang ito na yun. Sa panahong ito, mataas ang tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran. May naunang digmaan noong Pebrero-Abril kung saan isinilakay ng US ang Israel ang Iran. Namatay si Supreme Leader nila at may ceasefire, pero patuloy ang problema sa Strait of Hormuz at nuclear issue. Maraming haka-haka na posibleng magsimula ulit ang malakas na pag-atake. Supporters, sabi nito. Mga sumusuporta kay Trump, nagdadasal para sa troops, excited na, tapos na ang laro laban sa Iran. Kumbaga, wala nang joke-joke to, mga idol, hindi na biro. Kumbaga, wala nang usap-usap, bakbakan na lang to para matapos na, no? Nag-aalala tungkol sa, ito yung mga critics naman, nag-aalala tungkol sa posibleng pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan, pagiging holy war at panganib na maging World War III. Naku, oh my God. Dito ba mag-i-start, mga idol? Sa madaling salita ito ay isang pro-Trump fan account na nagpo-post ng hype at dramatic na mensahe upang ipakita na malapit na magkaroon ng malaking military move
laban sa Iran. Ito mga idol ano lang to, parang alam niyo yung vibes. Ito na nararamdaman na yung vibes na nangyayari. Ito na yun mga loads, no? Wala pang confirm yan, hindi pa confirm yan. Pero yung mga nangyayari sa paligid, yung mga bulong-bulungan, yung mga paghahanda, mapapansin mo na ito na yung vibes na yun. Babakbak na to, parang ganun yung nangyayari. Kaya siguro naramdaman ng market. Okay? Grabe to mga idol. Nako, mukhang mahirap ang mangyayari. Hindi na nakakatakot to mga idol. Medyo delikado yung mangyayari dito. Pwedeng bumagsak tayo ng isang malupit na bagsak pag nag-umpisa yung pag-atake ng US. Sa tingin ko lang to pwedeng ang mangyari mga lodi, pag umatake yung US, talagang man-liquidate talaga yung market. Sa tingin ko lang mga idol, no? Dalawa to, vice versa to eh. Nakita nyo tong blue na to? I-one day natin. Itong blue na nakaslide na yan. Ayan yan. Pwedeng umabot dyan yan eh, mga idol. No? Pwede niyang abutin to ulit. No, umabot tayo ng, ano ba yung pinakamababa natin noon? 59! Oh my goodness. No, pwede niyang, halimbawa, merong mga nakaposition sa 59,000. Uy, panalo na tayo, 59. Hindi sila nag-take profit kasi in-expect nila, palipad na to. Ang gagawin ni market maker dyan, pwedeng mangyaring kunin niya yan. Bang! Tapos, sakto sa blue, kita nyo to, yung guhit na yan. Mga idol, pwede niyang abutin yan eh. Saka siya lumipad, which is nasa magkano doon? 53. Damn. So, medyo delikado to. Mga idol, napapansin ko lang, pag binasag tong super support natin, baka pwedeng mangyari yan. Mga idol, imagine talagang kumbaga last liquidation. Bang, tapos biglang lipad, no? Pero pwede rin namang, kasi kaya nga sinasabi ko, sell the rumor, buy the news eh. Kasi pwedeng mangyari na may rumor na ganyan, nagbenta na sila kasi pwedeng alam nila na babagsak yung market. And then once na umatake ngayon yung US, maraming nag-i-expect na babagsak yung market, so maraming mag-short. Diba? Kunyari, umatake yung US, uy, short na tayo, babagsak na yung market, and then kukunin ngayon ni market maker yan, no? Lahat ng mga nakaposition dito, pang liquidated kayo lahat, diba? Saka bababa, pang nalaro lang tayo, grabe. So, pero nasa inyo na mga idol, kaya nga dapat meron kayong risk management, meron kayong stop loss. Huwag kayong gumaya sa akin, no? Stop loss tsaka lock bracket, walang ganun, no? Kumbaga wala akong ganun, kaya huwag kayong gumaya sa akin. Importante ang lock profit at stop loss mga lodi, mga idol, at ang risk management, napaka-importante niyan. Okay, so ingat-ingat lang, lalo na sa mga nagtitrade, lalo na pagka ganito mga idol. Bitcoin drop $1,000 in just 10 minutes, falling below 74,500 for the first time since April. Imagine last month pa to mga lodi yung bumaba tayo ng ganito. Over 348 million long position were liquidated within the last hour. $348 million mga lodi, liquidated yan, no? What does this mean? When leverage traders are forced out of their position, it can accelerate price declines and increase volatility. The key question now is in the liquidation itself. It's whether buyers step in and absorb the selling pressure. That's what I'll be watching next. So kasi nga syempre bumagsak eh. Uy, may sounds pala to. Sorry mga idol. Kanina pa ba ako nagsasalita ng may sounds? Ano ba sounds na ito? Wait lang Hindi ko napansin yun Pinlay ko ba yan? Hindi ko naman pinlay yan Yun, ulan-ulan lang. Sorry mga lods, hindi ko napansin na-play pala to mga idol. So, titignan natin. Na pa ba naka-play yun? Bale, yan yun Sorry. Ayan. So, ayan. Tapos, eto na, di ba? So, ayun na nga, bumagsak na nga siya.
mga lodi. Pero ito yung tanong. Ito maganda to eh. Sabi dito ni Bibek, Michael Saylor is buying, countries are buying, BlackRock is buying, and banks are buying. Then why does Bitcoin keep falling? So tinanong ko ngayon si Grok, sagutin mo ang tanong. Hindi ko rin alam eh, 'di ba? Bitcoin price ay bumababa kahit na si Michael Saylor, countries, BlackRock at banks ay bumibili dahil sa supply and demand dynamics sa short term. Mas mabilis ang paglabas ng selling. So mas maraming nagbebenta. Pressure kesa sa bagong spot buying. Pangunahing dahilan, leverage flashing. Maraming leverage long position, no? Futures at maraming nakalong. Ang na-liquidate kapag bumabagsak ang presyo, automatic na nagsesell ang exchange para matakpan ang utang. Ito ay mas mabilis na epekto kaysa sa spot buying ng mga institusyon, no? Mas mabilis 'yon kaysa mga pagbibili nila ng mga big institution na yan, BlackRock, Michael Saylor, countries, bank, no? Weak hands at retail panic. So yung mga nagpapanik, mga idol. Maraming retail investors ang natatakot at nagbebenta lalo na kapag malapit na ang cost basis o sa panahon ng seasonality. O ayan, mga weak hands. ETF outflows at macro factors. May nakitang net outflow sa Bitcoin ETF nitong mga nakaraang linggo. Dagdag pa ang mga mataas na interest rates, treasury yields at kawalan ng liquidity sa market. So ito yung mga posibleng dahilan na paper Bitcoin versus real Bitcoin. Maraming selling pressure mula sa futures at derivatives paper BTC at sa mga tunay na BTC ay iniipon ng malalaking players. Kumbaga yung mga malalaking players iniipon pero yung iba nagsisell. Sa madaling sabi, ang malalaking buyers ay hold at nag-accumulate ng matagal, hindi sila nagpapanik. Pero ang mga presyo sa short term ay controlled pa rin ng leverage, fear at derivatives market. Ito ay klasikong buy the rumor, sell the news, di ba? O leverage flash scenario. Advice para sa iyo, kung long-term believer ka sa Bitcoin, ito ay buying opportunity. Which is tama yun, mga lodi, no? Kung bumaba ng ganito si Bitcoin, buying opportunity yan. Hindi ka dapat matakot, no? Saan na tayo? Para sa mga may tiyaga, buying opportunity sa mga may tiyaga, ang institution ay patuloy na bumibili, pero ang presyo ay hindi akyat ng diretso. Hold at iwasan ng high leverage. So, ayan mga lodi. So, ngayon, medyo sana nagka-clue tayo kung ano yung mga reason kung ba't bumababa ngayon yung market. Pero for me, sa tingin ko malaki yung epekto ng pamilya ng Trump dito, mga lord, sa mga nangyayari ngayon. Tsaka yung mga fear and uncertainty and doubt sa Iran versus USA. No, so yun lang yung sa tingin ko, mga idol. Kasi siyempre kasama na rin dun yung mga sa mga leverage, no, na liquidate. Okay? So ayun yung sa atin. Tapos ito, mga lodi, ito yung isa sa mga news na dapat nung nakahapon nasama ko na to mga idol Ito yung although hindi ko alam kung apektado yung YouTube dito mga lods, pero para sa akin napaka-negative nito sa mga content creators, no, na nagtsatsaga sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, mga lodi, at yung mga nasa mga online shopping, yung Shopee, ganyan. Tignan nyo mga idol. So ngayon, kailangan mo na ng permit para mag-ads. Di ba? Pag nanonood kayo ng video ko, merong ads. At panoorin nyo, huwag skip merong ads. Ngayon mga idol, ganito. Kailangan mo na ng permit. If this proposal from DTI pushes through, this might become one of the biggest anti-SME policies we've seen in years. Mga lods, no? Napakalaking dagok nito, mga lodi, sa mga content creator na siyempre yung mga ads, importante yun doon ka kumikita. So kailangan mo pa ng permit, tataksan ka pa doon. Imagine mo sabi rito, before ka mag-run ng Facebook ads, TikTok ads, Instagram promos, or even Shopee campaigns, required ka na nito. File for advertising permit 30 days bago ka mag-launch, no? Pay, magbabayad ka pa $975 per ad material. Ano ba naman yan?
Add a DTI permit number on every ads, mga lodi. Nako, malabo to mga lodi kasi mga bobo ata to mga to eh. Hindi alam nila yung algorithm eh. Kasi mga idol, yung halimbawa ngayon, tapos wala akong ano ngayon, may ginawa akong video ngayon. Sa tingin ko lang to at i-correct nyo na lang ako. May ginawa akong video ngayon. Tapos, mag-a-apply ako ng ads. Tangina niya. Maghintay pa akong 30 days, in-upload ko yung video ko ngayon. So, pag-upload ko yun, syempre trending yung video na yun. Ngayon siya papanoorin. Pero yung ads na hinihintay ko, wala pa. Kailangan ko pa nito. Kailangan pa mag-apply. So, once na umabot sa akin yung ads na yun, na pumayag na, wala na yung algorithm. Napanood na yung video ko. Hindi na mapapanood yun ulit. So, sayang yung days na maraming nanood sa video ko nang walang ads. Di ba, ayun lang yung sa tingin ko, baka mali ako, pero ayun yung parang biglang pumasok sa isip ko eh. May algorithm kasi mga lods, hindi ata nila alam yung algorithm eh. Di ba? Meaning, kung 20 creatives ang tinitest mo, that's almost 20,000 na agad just to make your business. Eh paano kung mas marami pa, kung mas marami pa siguro, kung mas marami pa, hindi pa kasama dito etong mga ito yung 12% VAT sa ads, business permit pa, taxes, platform fees, packaging cost, logistic cost, employee salaries. Tapos ngayon may permit na rin kapag mag-ads. Grabe. This directly hurts. Ito yung mga tatamaan, small businesses. Kaya syempre kailangan mo alam mo yun, magkaroon ka ng ads. Kunyari may business ka. 'Di ba? So kailangan mong i-promote yun. So minsan kailangan mo magpa-ads ka. Ganun. So magbabayad ka pa ng malaki. Yung mga startups pa lang, side hustler, freelance. Hindi freelance, hindi libre tanghalian ha. Freelancer. Ayan, freelancer pala yun. Freelancers. Content creators. Tayo yan. Online seller, agent, first time founder. Siyempre yung mga first time lalo, kahit na first time content creator ka, first time online seller ka, wala na, tatamarin ka na. Lahat ng umaasa sa ads para makabenta. Digital marketing is literally one of the few remaining low barrier opportunities for Filipinos ngayon. Tama yun mga idol, lalo na yung mga nasa bahay lang. 'Di ba? Minsan talagang yung mga content creators na nagti-TikTok lang, ganon, 'di ba? Syempre ang kita pa rin nila bukod sa views. Ay, hindi ko alam hindi kasi ako nag-Facebook sa Meta eh. YouTube lang tayo, hindi ko alam yung sistema doon. Syempre may mga ads yun, 'di ba? So mag-a-apply ka pa para magka-ads yung ano mo. Yung iba naman nagre-reels. Reels ba yun sa ano? Ano ba yun sa ano? Short, ano ba yun sa reels pala sa Meta, 'di ba? Yung mga iba naman nagre-reels, hindi naman sila knowledgeable sa mga ganito. Iba kasi mga tita-tita na, lola na nga iba. 'Di ba? Ewan ko di ata nag-iisip 'tong mga 'to eh. Isang seller pwedeng magsimula gamit ang 500 ads. Isang permit pwedeng mag-side hustle online. Isang first-time founder pwedeng mag-validate ng idea ng kanila nang hindi kailangan ng milyon. And now, we want to make that harder to. Ayan, di ba? Baga mas papahirapan pa. Sa totoo lang, this will not hurt big corporations. Tama nga naman kasi yung iba ka nagbabayad ng mas mahal, lalo sa mga commercial sa TV, di ba? Sobrang mahal nun. Pero afford kasi nila yon. Sa mga mayayaman yun. Pero yung mga bago, tayo lang, mga normal na tao, wala, mahirapan tayo. They can afford compliance teams, they can afford lawyers, they can afford delays. Ang masasaktan talaga niyan, tayong mga ordinaryong negosyante, mga small business owners na araw-araw nga lumalaban para lang makabenta. Honestly, parang kada meeting na lang ang agenda nyo dyan, how do we make things harder for SMEs? Ano yung simple? Hindi ko na alam eh. Basta yan, tayo yan. Instead of helping businesses grow, dinadagdagan nila ng more friction para sa atin. More permits, more fees, more waiting time, more bureaucracy. At the worst possible time in this economy. Kasi nga, ang hirap ng buhay ngayon, tapos ngayon nyo pagagawin. 'Di ba? Hindi nyo nalang padaliin. Mas gusto nyo pahirapan yung mga Pilipino. The Philippines should be pushing more people into entrepreneurship, freelancing, and e-commerce, not discouraging them from practicing. A lot of Filipinos are surviving today
because of online selling and policies like this make survival even harder. O nga, tanga na, may mga tropa pa naman ako na nag-online selling. Nainan to. GG tayo dito. SMEs do not need more barriers. Ang mas kailangan namin, simpler systems, fast executions, and leaders who actually understand modern businesses operate. Kung hindi nyo kami kayang tulungan, wag nyo lang kaming pahirapan. Tama yun, idol. Ang lupit ng sinabi mo, mga lodi. Anong masabi nyo rito, mga idol, no? Gana, bagsak na nga yung market eh. Dumadagdag pa dito sa Pilipinas. Talaga yung Pilipinas, ang daming ano rito eh. Ang daming ewan ko ba, nagpapahirap, mga idol, no? Parang hindi na lang nila isipin paano gagaan yung buhay ng mga Pilipino. Kasi mga Pilipino rin naman sila eh. Mga mag-anak nila, Pilipino. Mga naging classmate nila, Pilipino. Mga kaibigan nila, Pilipino. Ba't di na nila pag-aanin, no? Para pag nagkita-kita sila, kunya sa reunion, uy, ang ganda ng sistema ng ano. Hindi, kami kasi na ganun yan eh. Kami nagagawa ng batas na yan. Okay ba? Oo, pare, tangan lupit ng ginawa na. Nakatulong talaga sa mga Pilipino. Hindi yung kabaliktaran pag nakikita kayo, pare, tangan yan, lupit ng ano nyo, king ina yung DTI kayo Napahirapan nyo yung mga tao o, di ba? Ewan ko, hindi, ano lang yun joke lang yun. Pero, ayun, no? Grabe. Mga loads, no? Ay, alam nyo mga lodi, alam ko ngayon, medyo nahihirapan kayo ngayon, no? Syempre, alam nyo naman yung market, no? Medyo bagsak, mga idol, no? Pero kapit lang mga lodi, kung ano yung goal nyo nung umpisa, alam niyo naman siguro na maraming obstacle, no? Sobrang volatile ng market. Alam niyo na yan, dapat in-expect niyo na minsan mangyayari mga ganito, no? Makakaranas tayo ng mga drop, no? Ng mga dump, mga idol, no? Ako nga tingnan niyo yung trade natin. Okay lang ako eh. Kita niyo yung ano to? Doge ba to? Doge. Yung Doge natin, mga idol, sabi ko nga sa inyo, umabot na to ng 30k eh. Yung profit natin, 30k. Pero ngayon, tignan nyo, bumagsak na siya ng 10k. Di ba? Pero tumatawa lang tayo. Di ba? Pero syempre, sayang yon. Kaya lang, alam ko na kasi na mangyayari yung ganito. Tapos, itong XRP natin, nung 3,000 na lang nung nakaraan, di ba, nasa ano na yan. Alam ko, inabot to ng mga 17 eh. 17 pinakamata. Hindi, 20 pala nung bago 20, tapos tumagal siya sa mga 16, 17 and then 12, 13, 11 yan. So, ngayon 3 na lang siya, no? Pero kung titignan nyo, hindi siya positive pa rin siya. Pero sabi ko nga sa inyo, willing tong ma-liquidate na eh. Willing na tong pa-liquidate, mga lodi. So para makita nyo, pwede nyo ako maging bad example. Na dapat nagti-take profit kayo, no? Ayan so okay lang yan, ma-liquidate, mga lodi. It's not a problem, no? Kasi ang puhunan ko lang naman diyan is wala pang $100 dito sa dalawa na to, no? At yung yung experiment nito, mas marami tayong matututunan dun sa may experience natin dito kaysa sa wala pang $100 na ginastos ko dito. Parang tuition fee natin yon, no? Yung wala pang $100. Kasi ano lang to 58 lang yung Doge ko eh. Yung margin ko dyan, 58, tas ito, 40 lang. Di ba? Tama, wala pang 100. Ay, hindi. Nga, wala pa, 98. Mga ganun, no? Sabihin nyo na $100 ang ating tuition fee dito para ma-experiment tong dalawang trade na to. No? Pero ngayon, di ba? Kumbaga, basta mga lods, may mangyayari diyan sa trade na 'yan. Ano na to? Willing na ma-liquidate to, mga lods. Tsaka malaki na rin natulong nitong trade na to sa akin, mga lodi, no? So, ayan. Titignan natin kung ano mangyayari diyan at ayun. Na ang laki ng nasayang dito na paper loss kung i-imagine niyo. Kasi dito umabot na 20,000. Tapos 22, 20. Sabihin natin kasi 30 to 20 plus 20. Di nasa mga kulang-kulang 40k yung hindi ko na take profit dito. Ngayon pa lang to. Ngayon pag bumagsak pa yan, so mga nasa 50k, 60k yung hindi natin na take profit dito sa dalawang trade na to.
So, 'di ba nakakapanghinayang 'yun. So, matututunan niyo na tanga-tanga talaga dapat nag-ano ka, nag-take profit ka, 'di ba? So, ayan 'yan, okay lang 'yan mga lods. Pero as long na nandiyan pa siya, buhay pa siya, meron pang pag-asa 'yan, mga idol, 'no? Hindi pa 'yan mawawalan ng pag-asa. Hindi pa tayo nawawalan ng pag-asa diyan. So, ayan, 'no? So, sana ngayon medyo relax lang kayo mga idol, 'no? Kapit lang. Kung wala tayong pambodega, wag lang kayo mag-panic sell. Ayun lang yung payo ko. Pero kung may bodega kayo, sabi nga dito, it's an opportunity para mag-buy. Okay? So, ayun yung news natin ngayong araw. Actually, kauwi ko lang. Pumunta ako sa tournament sa SM Fairview ng Tekken 8. No? Sabi ko, uwi na ako. Mag-upload na lang ako. So, ayun. Mga Lodi, no? So, kita-kits tayo sa susunod na video, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Kapit lang, mga Lods, no? At the sun will shine again. Okay? 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 Okay. Kita-kits, maraming salamat, mga idol. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up, mga idol?